Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang patuloy na paghahangad ng tao na siya ay mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasalanan. Ang karamihan sa atin, alhamdulillah, ay nakapag-ayuno sa araw ng Ashura noong nakaraan. At tayo ay umaasa inshallah na napatawad ng mga kasalanan natin sa nakalipas na taon. Nang marami nga rito, nang marami sa mga kasalanan na ito hindi natin may tatanggi ay nagmumula sa ating mga dila. Dila na tinutukoy dito ay maaring hindi lamang sa pananalita. Pagkos ay maaring mangyayari na rin sa pamagitan ng makabagong panahon na magkakaroon ng tao ng pagkakataon na makakapagsalita sa pamagitan ng kanyang panulat o pamamagitan ng senyas at iba't iba pang mga kaparaanan. Mga kasalanan ng marami rito ay malalaki at mga kasalanan na maliliit na hindi alintana ng tao, subalit magbubulid pala sa kanya sa impyerno. Napakamapanganib ng dila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida asbaha ibnu Adam, fa innal a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan." Tuwing umaga raw, ang lahat ng bahagi ng katawan ng anak ni Adan ay tukaffir. Tinatakfir nito ang lisan, ang dila. At ang takfir na tinutukoy dito ay ang takfir na ito ay kanilang pinaalalahanan o pinagagalitan. Subalit sa totoo lamang, ito ay ginagawa nila dahil nalalaman nila ng dila ay nakapangingibabaw sa kanilang lahat. Na sinasabi nila, takda'u wa tadillu lahu. Na yun nga, sinasabi tungkol dito na sila nga ay nagpapakumbaba sa dila at sinasabi nila, ittaqillaha fina, o dila, katakutan mo si Allah alang-alang sa amin. Fa innama nahnu bik, dahil tunay na ang kalagayan namin ay nakasalalay lamang sa iyo. Fa in istaqamta, istaqamna. Kapag ikaw dila ay matuwid, kami ay magiging matuwid din. Wa in awajta, awajna. At kapag ikaw ay naging baluktot, kami ay nagiging baluktot din. Waliyadu billah. Subhanallah, ito ay salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga al-ghaib na maaaring hindi natin nakikita, hindi natin naririnig o nasasaksihan, subalit nalalaman natin ang katotohanan nito dahil tayo mga mananampalataya at tayo mismo ay nakakaramdam na ang kalagayan ng ating mga dila ay siyang kalagayan din ng ating pananampalataya. Na matatagpuan natin ng mga tao na pinakalulong sa mga walang saysay na mga pananalita ay sila yung mga tao na mahina ang pananampalataya at ang tao na mananampalataya at abala sa kanyang pagiging mananampalataya ay walang puwang para sa kanya ang mga walang saysay na mga pananalita. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng dila nga ay mapanganib. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Tunay na ang alipin ni Allah ay maaring nagsasalita ng mga pananalita na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. La yulki laha balan. Hindi niya ito binibigyan ng anumang halaga. Hindi niya ito pinapansin. Pero, yarfa'uhu Allahu biha darajat. Subalit ito ay nagiging dahilan na iaangat siya ni Allah sa matataas na mga antas. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min saktillah. At totoo rin na kabaligtaran nito. Maaring ang tao ay magsasalita ng mga pananalita na kinamumuhian ni Allah. La yulki laha balan, hindi niya rin pinapansin, pero kinamumuhian ni Allah, yahwi biha ila jahannam. Nang salita na ito na hindi niya pinapansin, ay magiging dahilan na itatapon siya ni Allah sa impyerno. At gayon din siyempre kabilang sa mga pananalita na dahil dito ay makikita nga natin na mapanganib ang dila ay ang panlilibak na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, atadruna mal giba, nalalaman ba ninyo kung anong giba o panlilibak? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo ang pinaka-nakaalam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhikruka akaka bima yakrah. Ang pagbabanggit mo sa iyong kapatid ng anumang kinamumuhian niya na babanggitin ng iba o pag-uusapan ng iba, ito ay giba. Pero nga nagtanong mga sahaba, afaraita in kana fi aki maakul? Paano yan? Kung totoo naman ang sinasabi ko tungkol sa aking kapatid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. At kung ikaw nga ay nagsasabi ng mga bagay na taglay ng kapatid mo, tunay na ikaw nga ay nakapanlibak sa kanya. Na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakikita natin dito ang pagkakahati ng giba na maaring ito nga ay mangyayari sa mga katangian na totoo at hindi totoo. Subalit yung ngang hindi totoo ay mas masahol at ito ang siyang nilalaman ng tinatawag naman ng isa pang uri ng pagchichismis na tinatawag na namima. Ang namima, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay napakasahol nito ng sinuman na tao na gumagawa nito ay maaring mahatulan dito pa lamang sa dunya ng paglalatigo kapag napatunayan na siya ay lilikha o nag-iimbento lamang ng kwento laban sa iba, o lalong-lalo na kung ang kanyang mga ipinararatang na mali ay nagdudulot na mapahamak ang iba. At hindi lamang sa dunya, ang tao na ito na nag-iimbento ng namima ay maaari ring maparurusahan sa libingan pa lamang at syempre sa kabilang buhay sa impyerno, waliyado billah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalagaan natin ang ating mga dila at tunay na kabilang sa mga palatandaan na tanggap inshallah ang anumang mabuti nating ginawa noong nakalipas ay ang matagpuan natin ang ating mga sarili na mas mabuti, nasa mas mabuting kalagayan kaysa sa kalagayan natin nung hindi pa natin ginagawa ang mabuting gawain na iyon. Kaya nga, para sa sino man inshallah na naghahangad na tanggap ang kanyang pag-aayuno noong nakalipas na araw ng Ashura, marapat na matagpuan niya ang kanyang sarili na lumalayo sa mga kasalanan, lalong-lalo na sa kasalanan ng dila na maaring hindi niya namamalayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mahigpit na mga batas laban sa panlilibak, paninirang puri at pagchichismis ay bahagi ng pagpapatupad ng Islam sa tinatawag na Maqasidus Sharia. Maqasidus Sharia o mga layunin ng Sharia na pinangangalagaan ng Islam ang relihiyon, buhay, dangal, ari-arian, pag-iisip at salinlahi ng tao, Musliman o hindi Muslim. Natunay nga na sa pamagitan ng mga ganitong pananalita na nagagawa ng dila, mga ligaw o baluktot na mga pananalita, bukod sa pagchichismis, bukod sa pagsisinungaling at iba't iba pang mga masasamang pananalita ng dila, na pawang pagsisisihan ng tao sa araw ng paghuhukom kung hindi niya ihiningi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Rito, bukod pa sa katotohanan na ang mga ito nga ay malalaking mga kasalanan, ito nga ay hindi marapat na ugali ng Muslim. Ang Muslim ay marapat na nakabatay ang kanyang pananalita sa katotohanan, katulad ng kung paanong nakabatay ang kanyang mga paniniwala at mga gawa sa katotohanan. At ang mga nabanggit natin tungkol sa paninirang puri, panlilibak, ay pinaka mauunawaan natin sa pamagitan ng isa pang aya, na sa pamagitan nito ay magiging makatwiran din ang ating pag-unawa sa usapin ng mga kasalanan ng dila sa panlilibak at paninirang puri. Dahil maaari rin naman na abusuhin ng masasamang tao ang mga hadith laban sa panlilibak o paninirang puri, na pagbabawalan nila ang mga tao na magsasalita laban sa kanila, o pagbabawalan nila ang mga tao na magsusumbong laban sa kanila o tungkol sa kanila, o pagbabawalan nila ang mga tao na magbababala laban sa kanila. At tunay nga nangyayari ang mga bagay na yan sa lahat ng pagkakataon na ang masasamang tao ay nakakakita ng mga bagay-bagay na masasamantala nila sa relihiyon na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa man dhulim." Hindi minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paghahayag ng kasamaan na nagawa ninuman sa kanya sa pamagitan ng pananalita. Ibig sabihin, hindi nagugustuhan ni Allah na mababanggit mo ang anumang kasamaan na ginawa sa iyo. Ang anumang kasamaan na ginawa sa iyo, hindi minamahal ni Allah na babanggitin mo na maaari nga magdudulot ito ng kaguluhan sa mga Muslim. Subalit, ito ay pinahihintulutan kapag ikaw ay inapi. Nang ibig sabihin nito, maaaring ikaw ay mapipinsala, subalit hindi naman sinasadya. Ang pamiminsala na ito, hindi mo kailangang babanggitin sa iba. Ang marapat para sa iyo ay magpaumanhin, magpatawad, at hindi mo nasisiraan pa o kaya ibababalaan pa ang mga tao tungkol sa tao na ito na hindi naman sinasadya na maminsala sa iyo. Subalit kapag ikaw ay sinadyang inapi,
Kapag ikaw ay sinadyang inapi, ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay magpahayag ng iyong pagkakaapi sa iba't ibang mga kaparaanan. Wa kana Allahu samian alima. Na si Allah nga, tunay na siya ay palagian na nakaririnig at nakaalam. Nang aya na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang siyang dahilan kung bakit pinahintulutan sa ilang mga pagkakataon ang ilang mga anyo ng panlilibak. Panlilibak pa rin na maituturing ang mga ito. Panlilibak pa rin na maituturing ang mga ito dahil binabanggit mo ang bagay na ayaw na nababanggit ng iba sa kanilang mga gawain o sa kanilang mga kilos o paraan ng pamumuhay. Subalit, maring ang mga ito ay mapauumanhinan ni Allah. Unang-una, ang pagsusuplong sa otoridad. Na kung ikaw ay nagsusuplong sa otoridad at mababanggit mo ang pangalan ng nanloko sa iyo, ito ay pinahintulutan insyaallah. Gayun din, kung ikaw ay humihingi ng tulong sa iba upang baguhin ang anumang kasamaan at binanggit mo ang pangalan ng ibang tao, ito ay pinahintulutan din sa iyo. Nang pinagkaiba nito sa nauna, ang una ay ang pagsusumbong sa isang otoridad at ang pangalawa ay maaring pagsusumbong sa isang tao na maaring katulong mo o magiging kakampi mo laban sa kasamaan na ikinakalat ng masasamang tao. Gayun din, pinahintulutan na mababanggit mo ang kasamaan ng iba sa paghingi ng payo, sa hatol, tungkol sa isang gawain na nakikilala na ginagawa ng isang tao. Maaari mong mababanggit ang kanyang pangalan at ang kanyang kaparaanan nang sa gayon ay makapagbibigay ng tumpak na fatwa ang sino mang maalam. Siyempre, pang-apat, maaari mong mabanggit ang pangalan ni numan bilang babala sa mga Muslim laban sa kanyang kasamaan. Sukdulan nga na sa fiqh ay mayroong tinatawag na hajab. Ang hajab, ito ay ang pagpigil mo sa sino man na bumili o makipagtransaksyon sa isang tao na nakikilala mo na mandurugas. Halimbawa, nalaman mo na mayroong isang kapatid sa pananampalatayang Islam na may planong bilhin sa isang tao na nalalaman mong manloloko at papayuhan mo ito at pipigilan, ito ay magiging wajib pa nga sa iyo. Ito ay magiging wajib. Hindi lamang basta-bastang pinahintulutan, ito ay magiging obligado sa iyo na magbabala sa mga tao. Gayun din, kung ang tao ay hayagan na gumagawa ng kasamaan, ang mabanggit ang kanyang pangalan ng hayagan, ang mabanggit ng hayagan ng kanyang kasamaan ay hindi rin maituturing na panlilibak sa kanya. Dahil bago mo pa siya masiraan, ay tunay na sinira na niya ang kanyang sarili. Bago mo pa siya mabanggit, ay pinakita na niya ang kanyang kasamaan mula mismo sa kanyang sarili. At gayon din panghuli, ay upang magkaroon ka ng paraan na mailarawan ang isang tao na hindi mo mailalarawan liban na lamang sa kanyang natatanging katangian kahit ito pa ay kapintasan. Halimbawa niyan ay nagpunta ka sa isang lugar at hinahanap mo ang isang tao at babanggitin mo, hinahanap ko ang tao na pangalan niya ay si Abdullah, siya ay bulag, siya ay pandak, siya ay mataba. Mga bagay-bagay na maaaring kamumuhian niya na babanggitin tungkol sa kanya. Pero dahil ito ay merong darura, merong pangangailangan dito, ay maaari nating gawin, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga aral na ito ay nagpapatunay lamang ng Islam ay merong mga pinahalagahan. Subalit sa bawat pagpapahalaga na ito, ay marapat lamang natin na paninindigan ng mga ito ng merong pagiging makatuwiran sa ating pag-unawa at pagiging makatuwiran sa pagkakatupad ng sa gayon ay hindi ito maabuso ng sino man. Alhamdulillah.